Great day, Conquerors! Welcome po sa Conquerors Daily Devotional Online. At sa umaga pong ito, muli po nating tunghayan ang salita ng Diyos. Naroon po sa 2 Chronicles 7:14. Basahin po natin. If my people who are called by my name and humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear them and forgive their sin and heal their land. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At sa umaga pong ito, ito po ay maging kalakasan ng bawat isang nakikinig sa umagang ito. At unang-una, gusto ko munang ibigay sa inyo na itong verse na to, ito yung tugon ni Yahweh doon kay Haring Solomon. Dahil siya ay nanalangin doon sa kanyang mga nasasakupan, doon naroon yun sa chapter 6, no? At doon sa kanyang panalangin, talagang bless niya talaga ang Panginoon. At nakita ng Panginoon kung paano siyang nagpakumbaba. Nagpakumbaba talaga siya ng todo sa Panginoon. Kaya kaya nangusap ang Panginoon. Ito nga yung tugon niya, itong binasa natin na salita. At sa akin naman, ito rin ay, ito yung panalangin na ginawa ko. Ito yung panalangin ko tuwing madaling araw. Na talagang, grabe talaga yung paghingi ko ng tawad sa Panginoon. Dahil hindi natin namamalayan na akala natin okay tayo, akala natin hindi tayo nagkakasala, pero yung pala hindi natin namamalayan, marami pala tayong dapat ihingi ng tawad sa Panginoon. Kaya ito yung ginamit ko, marami akong mga ginamit na mga salita ng Diyos at ito yung mga pangako niya na ginamit ko upang ako ay magkaroon ng kagalingan. Dahil dito sa salita na to, naka-include na dito yung deliverance from drought, disease, at marami pa. Kaya ito sana sa umagang ito sa lahat ng mga nakikinig, maging kalakasan ito, lalong-lalo na kung ikaw ngayon ay nasa matinding karamdaman. Dahil sa akin, masasabi kong matindi. Kasi talagang halos hindi ko kaya, pero noon time na yon pinipilit kong umattend lalong-lalo na sa mga panalangin. Kaya sa umagang ito, gawin mo rin itong panalangin. Gawin mo itong life verse, kasi hindi lang kagalingan ng katawan, maging kagalingan din ng pinansyal. Kaya nilagyan ko ito ng 4 na puntos, at ito naman ang pinamagatan ko ito ng repentance and restoration. Habang humihingi ka ng tawad sa Panginoon, nire-restore naman ang iyong katawan, ang iyong pananalapi, at marami pang i-restore sa iyo. Ang number 1 po ay humble yourself, no? Humble yourself, admitting your sins. Pagka ina-admit mo ang kasalanan mo at inaamin mo na ikaw ay nagkasala, talagang naglulubag ang loob kung saan ka man nagkasala. Kasi kung sa tao ka man, 'di ba? Sa tao, pagka matindi ang kasalanan mo, 'di ba? Pagka humingi ng tawad sa iyo, ikaw ay bumababa ang loob mo. Kaya lalo na sa Panginoon, 'di ba? Kasi ang Panginoon talagang dahil siya ay pag-ibig, kung kaya't sa paghingi natin ng tawad, talagang ibabalik niya sa iyo. Kung ano man ang hinihingi mo sa Kanya, kagalingan man ito, kagalingan ng pinansyal, o kagalingan sa pamilya man, o ano pa man, talagang ibabalik niya sa iyo. Kaya number 1 is, humble yourself. Number 2 ay pray to God. Ayan. Tulad kanina ng sinabi ko, ito yung ginawa kong panalangin. Panalangin. Araw-araw, every day,
lahat ng mga pangako ng Panginoon para makuha ko yung kagalingan na mula sa Kanya. Pero ito talaga yung pinakamatindi. Kasi alam mo, pakiramdam ko nung time na yun. Kasi ito yung sa bayan, bansa, o ito naman pamilya, lalong-lalo na sa sarili. Kaya napakalaki ng impact nito sa akin dahil talagang tulo talaga ang luha ko habang hinihingi ko ng tawad dito sa Panginoon. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ito. Hanggang ngayon. Kaya nga, ito ang ibinibigay sa akin ng Panginoon ay kagalakan. No? Pray to God, asking forgiveness. Yun, hingi ka ng tawad sa Panginoon. Kahit hindi mo alam kung ano yung naging kasalanan mo, hingi ka lang ng tawad. Hingi ka lang ng talaga. Alam mo, habang humihingi ka ng tawad sa Kanya, maalala mo lahat ng mga kasalanan na nagawa mo. Maalala mong lahat yun. At doon mo mararamdaman na parang may yumayakap sa'yo. Parang niyayakap ka niya habang humihingi ka ng tawad. Kasi ito nga yung gawin mo itong panalangin. No? Kaya ito yung kaya ko ito ibinabahagi sa bawat isa. Baka merong nandiyan na nandyan na sa karamdaman, no? Kasi ang talagang hindi ibig sabihin na may karamdaman ka talagang sobrang laki na ng kasalanan mo. Hindi. Meron lang itinuturo ang Panginoon. Meron lang itinuturo sa iyo. At baka minsan naroon ka na sa pagmamalaki, o baka naroon ka na yung medyo mataas na ang pride mo, lalong-lalo na kung talagang gamit na gamit ka ng Panginoon sa Kanyang ministry, tapos ikaw talaga napaka mong manggagawa, so hindi natin namamalayan, tumataas na pala ang pride natin. Kaya dito, habang humihingi ka ng tawad sa Panginoon, ipapaalala sa iyo isa-isa kung ano ba ang dapat mong isurrender sa Kanya. Kaya, yun po yung number 2. Number 3 po ay, seek God continually. Continually. Seeking God continually. Hindi yung hindi yung saka mo lang siya hanapin pagka yung meron kang problema, meron kang pagsubok, meron kang mga matitinda, lalong-lalo na pagka sa pananalapi, saka ka lang mananalangin, saka mo lang siya haharapin. Kaya nga 'di ba sabi kanina, pray and seek my face, no? Hindi ka lang maghahanap doon kung meron ka ng matinding problema. Kahit napakaganda ng buhay mo, patuloy mo pa rin siyang hanapin. Kasi seeking God continually, tuloy-tuloy, walang patid. Ayun ang gusto ng Panginoon. Yung lagi mo siyang hinahanap, lagi mong hinahanap ang Kanyang mukha. Kaya magte-turn siya sa'yo. At ito ang panghuli, no? Ang panghuli po ay turn from sinful behavior. At alam nyo ba na nung time na yon, habang ninanamnam ko to, grabe yung inilalagay sa akin ng Panginoon. Kasi kasi minsan ako, dahil nga sa pagmamahal ko sa mga anak ko, no, hindi ko sinasabi ang katotohanan doon sa asawa ko. Kaya yun ang number 1 na inano ko sa Panginoon. Yun ang number 1 na talagang inilagay ko sa Lord sa Kanyang paanan. Sabi ko, Lord, patawad sa mga kasalanan ko. Alam mo, kahit yun, ang alam natin, konting kasalanan lang yun. Pero alam mo, napakatindi sa Panginoon. Kasi inano niya sa akin para bang iniisa-isa niya sa akin yung mga kasalanan na nagagawa ko nung time na yon. Pero yung pa naman ay year 2018, 2019.
ayun yung time na kasagsagan ng aking mga pagsubok sa karamdaman. So, ulitin natin, verse number 4, turn from sinful behavior. O sige, Tagalogin natin, makasalanang pag-uugali. Ayaw na ayaw ng Panginoon ang makasalanang pag-uugali. Lalong-lalo na kung leader ka, lalong-lalo na kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, talikdan na natin. At sabihin natin sa Lord, Panginoon, pagalangin mo lang ako, bibigyan kita ng dahilan para maranasan ko ang kagalingan. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon dahil doon sa 2 Chronicles 12:7, sabi niya dito, when the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah, I will not destroy them, but I will grant some deliverance, and my wrath shall not poured out on Jerusalem and the hand of Sisbak. Di ba? Kaya sabi niya, kung nakita ng Panginoon, no, na talagang nagha-humble ka, nakikita ng Panginoon na ikaw ay nagpapakumbaba, at yon ay magkakaroon ng lubag ang kanyang loob at igagrant niya anuman ang kailangan. Anuman ang kailangan mo, ibibigay ng Panginoon, at hindi niya hahayaan na ibigay ka sa kaaway. Hindi niya hahayaan na ibigay ka sa kamatayan. Hindi niya hahayaan na ang mga anak niya ay mapahiya sa walang pananalapi. Hindi niya hahayaan yun. Kapatid, magpapadala ang Panginoon ng katugunan sa lahat ng mga problema. Kung naalala ninyo, nung kasagsagan ng pandemic, di ba? Nung time na yon, makita nyo sa Facebook, doon sa kalsada, no? Ando doon na ang mga tao, humihingi ng tawad, talagang nagpapakumbaba sila. Nakita nyo, doon pa lang maglulubag ang loob ng ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, at muli ang paghingi natin ng tawad sa Panginoon, hingin natin tayo ay magrepent sa kanyang paanan at i-restore niya ang lahat ng hindi natin nararanasan at mararanasan natin ang kagalingan na mula sa kanya. Good morning po sa bawat isa, at tayo po ngayon ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na to. Salamat po, O Diyos, ng mga salita mo na nagbibigay sa amin ng katugunan. Salamat po, Panginoon, na ito ay gagawin naming panalangin sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, na ito yung maging buhay namin. Yung humingi kami ng tawad sa iyo, O God. Maging kaugalian na namin ito, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Lord, sa mga oras na to, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig ngayon na naroroon sa karamdaman. Lord, magpapagaling ka, O God, kung papaano mo akong pinagaling, kung papaano mo akong pinalakas, kung papaano mo akong ibinalik para maglingkod sa iyo. Lord, sila man, Panginoon, hayaan mo rin na maranasan din nila katulad ng naranasan ko. Ama, kahabagan mo sila, kahabagan mo kami, Panginoon. At sino mang may karamdaman, sino man ang nangangailangan, Lord, ang katugunan, Panginoon, ibagkaloob mo sa kanila. Kaya Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Sa mga nakikinig ngayon, hayaan mo, Panginoon, deliverance, O God, sa kasakit at karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Ama, matuloy ka, Panginoon, mangusap sa bawat isa. Hallelujah. Na ang bawat isa nangangailangan sa iyo. Ang bawat isa, Lord, hallelujah, kami, Panginoon, ay patuloy na pagkalooban mo. Anointing
power, O God, na nagmumula sa iyo. Kaya maraming salamat, Lord. Tinataas namin sa iyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Hayaan mo, Panginoon, na ibabalik mong muli ang aming ekonomiya. At maging dito, Panginoon, sa Pasig, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, ng aming bayan na to, Panginoon, magiging bayan ng Diyos, O God. Ang Pasig, Panginoon, ay i-restore mo, Panginoon. Marami, Panginoon, mga taong makakakilala sa iyo. Lord, gamitin mo kami, Panginoon, para sa iyong ubasan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, ang lahat po, Panginoon, ng aming mga pastors, salamat po, Panginoon, sa buhay nila. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na inihahatid nila sa amin. Salamat po, Panginoon, kalusugan. Hallelujah, ipagkaloob mo sa kanila. Mahabang buhay, O God. At Lord, tagumpay. Hallelujah, anointing, power. Hallelujah. Kaya maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Maging ang mga manggagawa mo, Panginoon, lahat ng mga leaders, lalong-lalo na, Panginoon, ng mga primary 12. Lord, bawat pamilya, Panginoon, ng primary 12. Hayaan mo, Panginoon, kagalingan, hallelujah, mag-iisa pananalapi, in the name of Jesus, dahil, Lord, hindi biro, Panginoon, ang mga primary, O God. Lord, marami kaming mga taong inaalagaan, marami kaming inaabot na mga tao. Kaya, Ama, mula, Panginoon, sa aming pastor, sa mga pastor, hanggang sa amin, sa mga primary 12, Lord, pagkalooban mo kami, Panginoon, kagalingan, hallelujah, kagalingan sa pananalapi, at higit sa lahat, Lord, anointing na lahat ng mga taong aming inaalagaan, hallelujah, na inilagay mo sa aming pangunguna, O God. Lord, dumaloy ito, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, maging example kami sa bawat isa, maging modelo kami, O God. Kaya, Ama, pagkalooban mo kami, at hayaan mo, Panginoon, hallelujah, lahat, Panginoon, kilala mo kami, bawat isa, at Lord, dumaloy naman ito, Panginoon, sa lahat ng mga leaders, O God. In the name of Jesus, Lord, bilang mga panganay ng iyong iglesia sa Conquerors for Christ Pasig, hayaan mo, Panginoon, Lord, ilagay mo, Panginoon, sa amin ang compassion para sa mga tao. Kaya maraming salamat, Ama, sa umagang ito. In the name of Jesus, salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, we honor you sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Welcome po sa Conquerors. God bless you.